Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad. May tanong po siya. Defensive ka? Okay, kung ata yan ah. Hello. Sabi niya, Ustad, ang tanong niya po, pwede ba ikasal o ang nikah? Ibig sabihin, pwede ba ikasal ang babaeng buntis na 6 months na yung tiyan niya? Ibig sabihin na buntis na, Ustad. Tapos yung babae ay nasa may tribo siya. O may tribo siya, Tribo, which is Muslim tribe. Muslim tribe. Hindi lang Ustad. pinangalanan kung anong tribo. Walang tribo, Ustad. At ang nakabuntis, Ustad, ito yung masakit. Christian daw po yung nakabuntis. Akala ko may sakit kasi hindi ko. Christian po yung nakabuntis sa kanya na lalaki. Kasi hindi pwedeng babae. Hindi nakabuntis siya. Pasensya na po yung mga yung nagbabasa ng ating katanungan. But anyway, subhanallah, I mean, actually, bago natin sagutin, nakakalungkot yan. Na talagang totoong nangyari yan sa Islamic community. Diba na yung ilan sa mga kababaihan mula sa Islamic community ay ganito ang nangyayari at ganito ang karanasan nila. Sa palagay natin, ano kaya yung dahilan kung bakit nangyari yun? Dahil. Palagay niyo. Kulang sa kaalaman. Yes. Kamangmangan. Kulang sa tinatawag na kaalaman, kamangmangan. Nanduda. Bakit nagkaroon ng kamangmangan? Kasi nga, siyempre, malayo sila sa pag-aaral sa Islam. At pagdating sa factor kung bakit sila malayo sa pag-aaral sa Islam, unang siguro sa kanilang mga magulang. Pangalawa, yun eh. Walang Tarbiya. Walang tarbiya ang magulang sa kanya. Kaya subhanallah, kaya kung ayaw nating mahalin tulad yung mga kababaihan natin, yadan billah, sa labas ng Islamic community, subhanallah, ay mabatang pa, habang bata pa sila, ay itarbiya na natin sila sa tinatawag na Islam. Kasi pag once na pagiging tinarbiya yan, na-impluensyahan yan, no? Yung mga idea, yung mga akhlakiya, yung mga pag-uugali, no? At maging yung custom, sa sa labas ng Islam, walang duda, mangyayari talaga yan sa mga kababaihan natin. Yadan billah. Pangalagaan nawa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga anak, Amin. mga kababaihan, ating mga kapatid na kababaihan. Subhanallah, mula sa mga ganitong mga immoralidad, ano namang katulad nito. Now, back to the question, walang duda, kung ang tanong is, pwede ba silang ikasal? No, never. Okay? Never. Hindi sila pwedeng ikasal. Dalawang issue yan. Ikasal na siya ay buntis, at ikasal kahit pa siya ay, sabihin natin ay, kumbaga ay naipanganak, nailuwal na. Now, pag isa-isahin natin mga kapatid sa panampalatayang Islam, kapag walang duda, hindi siya ikasal sa lalaki na yan, buntis man o hindi buntis, yung babae, buntis man o hindi buntis, na ipanganak man o hindi pa na ipanganak, bawat ikasal ang isang babaeng muslima sa isang lalaking hindi muslim. Okay, bawal. Regardless of anumang relihiyon. Bawal yun. Either siya ay belong to the Ahlul Kitab, people of the book, o either sabihin natin ang isang lalaki ay kabilang sa tinatawag ng Majusi, Madyan, o kay atheist, o anumang relihiyon kinabibilangan, Buddhist, okay, Juruantism, ano pa man. So, bawal. Maliban lamang kapag siya ay nagbalik loob sa Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, kaya nga sabi ng Quran, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdung mu'minu khairum min musyriki walau a'jabakum. Di ba? Sabihin, hindi pwedeng ipakasal ang mga babae sa mga musyrik. No? Maliban lamang sa tinatawag na hanggang sila ay magmananampalataya. Dahil ang isang alipin na mananampalataya higit na mas mainam kaysa sa tinatawag na musyrik. Kahit pa namamangha kayo sa hitsura nila katulad ng Tom Cruise o sabi natin itsura na katulad ni Piolo Pascual o sino pa ba? Sam Melvi. Pawas Largo. Musyrik ba si Pawas? Pagkaw talaga. Kambing mo si Pawas sa ano mga kapatid. Artista. So, ibig sabihin ay, subhanallah, walang kwenta yun sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At gayon din, similar sa kababae, gayon din. So, ibig sabihin dito, buntis man ng babae o hindi buntis, okay, sabi natin kung buntis na iluwal man hindi na iluwal, hindi siya pwede ikasal sa hindi tinatawag na Muslim. Now, kahit anong mangyari. Now, ito na yun ang tinatawag na issue. Paano, Ustaz, kung halimbawa nag-Muslim? Yung lalaki. Yung lalaki, syempre. Diba? Pwede ba siya ikasal kahit pa siya ay buntis? Kahit tinatawag na buntis? O hindi pwedeng ikasal? Kasi kapag, halimbawa, nag-Muslim yung lalaki, tapos nailuwal na yung kanyang Baby. yung baby,
walang issue dyan. Pwede mangyari yun kasi nailuwal na yung baby. Walang khilaf, walang different opinion sa mga scholars sa bagay na yan. Kasi nailuwal na eh. Tapos nag-Muslim pa yung lalaki, nanampalataya, di ba? Walang problema dyan, walang issue dyan. Ang nagkaroon ng issue dito, kung nanatili siyang, sabihin natin, buntis. Tapos ikakasal sila. Dito nagkaroon ng issue. At dito kapag nagkasundo yung mga ulama, kung ang lalaki na pakakasalan niya habang siya ay buntis, ay lalaki na hindi nakabuntis sa kanya. Bawal yun. Hanggat hindi siya makapanganak. Halimbawa, itong babae, buntis. Tapos, nabuntis, itong lalaki na magpapakasal sa kanya, siyempre nag-Muslim. Tapos, yung nakabuntis sa kanya ay ito, hindi ito. Pero ito yung magpapakasal sa kanya na siya ay buntis. So, kapag ito, nagkasundo yung mga ulama na hindi pwede. Hindi pwede. Okay? Hanggat kasi ang idda ng babaeng buntis ay May sabihin hanggang siya ay mailuwal. Yung tinatawag na hatta yalid na. Sabihin hanggang sa babae ay kanilang maipanganak yung tinatawag na pinagbubuntis. Nagkasundo yung mga ulama. Walang pinagtatalo dyan. Hindi kasi nagkakasundo kung parihong lalaki yung nakabuntis sa kanya na pakakasalan niya. You know? Halimbawa, nag-Muslim siya. Halimbawa, itong lalaki na ito yung nakabuntis sa kanya. Tapos, buntis siya. Tapos, nag-Muslim siyempre. Tapos, magpapakasal sila. Dito nagkaroon ngayon namumuunang different opinion sa mga ulama. May mga ulama nagsabi na pwede, may mga ulama na hindi pwede. Sa mga ulama nagsabi na hindi pwede, malum yun. Kasi nga, sa ngalan na buntis siya, ang kanilang justification, sa ngalan na buntis siya, ang ida ng isang buntis ay mailuwal niya yung kanyang tatawag na which is pangkalahatan yun para sa kanila. Yung justification naman ang sabi na pwede, sabi na isa lang yung tinatawag na, isa lang yung pinanggalingan ng tubig. Isa lang taong nagdilig sa kanya. Isa lang yung taong nagbuntis sa kanya. Okay? Na kung kaya ay walang problema sa bagay na yaon. Walang problema. At yung kabilang sa Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, ang opinion yon na tumangkilik sa ganung opinion. Sheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. So para sa kanya, walang problema. Kung parehong tinatawag na napakasal ay parehong nakabuntis. Siya yan ay kapag provided na kapag siya ay nag-Muslim. Okay? Nag-Muslim. Pero, tandaan po natin, ito yung advice natin. Kung sakasakaling nangyari yun, nangyari naman talaga yan, di ba? Ano magagawa natin, nangyari na yan? Bago sila sabihin natin, kailangan i-encourage sila na magtauba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi walang duda, yung kasalanan na yun ay karumal-dumal. Immorality, isang malaking kasalanan yung pangalo niya, at the same time, isang malaking paglabag sa utos ng Allah. Pasok siya sa Dead Stone, Stad. Ha? Sa Dead Stone. Yes, normal kapag i-implement yun, sabihin natin, yung tinatawag na yung Sharia, walang doon mga kapatid. Stone to death kung mayroon silang parehong pananagutan. What if kapag walang pananagutan, parehong malaya, walang pamilya, hindi nakatali sa iba, stone to lang siya, tinatawag na slash. 700 slash lang siya. Halimbawa, babae, dalaga, nabuntisan ng tinatawag na binatang lalaki. So pareho silang sabihin natin tinatawag na 100 lashes lamang. Stone to death, i-apply lamang yan. Halimbawa ito, ang lalaki ay mayroong pananagutan pareho sa kunya, labas tayo, pareho silang Muslim. So itong lalaki na nakikiapid, di ba? So kapag napatunayan at nagano na yung authority, tapos ito is dalaga, dito lang i-apply yung stone to death, hindi dito. Kasi ito dalaga eh. Wala siyang pananagutan. Dito lamang ito, i-apply yung stone to death. May pananagutan. So, ganun yun. Pero, yun nga, bago natin nagawin yun, mga kapatid sa pananampalatayang isa, i-encourage natin yung tinatawag na mga sabihin natin. Halimbawa, nag-Muslim siya, magpapakasal siya para lang sa kakahihiyan, kailangan mag-Muslim para lang sa maano yung kahihiyan. Diba? Kailangan mag-Muslim. Nag-Muslim siya para lang mamasib yung kahihiyan. Hindi dahil nag-Muslim siya dahil para sa Allah o na ano yung katotohanan. So, i-encourage natin sa kanya na bago siya tinatawag na magpakasal, okay, mag-Muslim ka. Yan, pero deal. Pero kailangan, bago ikakasal namin kayo, kung sakasakali, ikakasal namin kayo, kailangan makita namin yung pagiging Muslim mo. Kasi may mga ganyan, nag-Muslim dahil lang sa ganito. Di ba? Subhanallah, para lamang, di ba may mga ganyan? So kailangan, bago namin, walang problema. Halimbawa, ilabas natin sa issue. Halimbawa, pareho silang sabihin natin, parehong dalaga sa kabinata. Walang nangyari sa kanilang, walang nangyari pa sa kanilang, tawag dyan, na sexual intercourse. Walang nangyari. Tapos, itong lalaki, willing siya mag-Muslim para lang magpakasal sa kanya. Okay, we can accept yung mag-Muslim ka, pero i-encourage natin siya na mag-aral. Kailangan, bago namin ikasal, kung alam ba, okay, willing ng babae, okay, walang problema sa akin. Okay, pero kailangan maipakita mo sa amin yung katotohanan ng pagiging Muslim mo. Mag-aral ka. Basahin mo muna yung Quran. Sa ulo mo yung Quran.
Ganun mga bagay ba? Para malaman talaga, yung sabihin natin na ano, kasi pag mumuslima, baka sila, anong may tuturo mo sa? Anong may tuturo niya? Paano niya ngayon madalas na tinatawag na ano, magabayan yung asawa niya, kung siya mismo hindi ano. Ubahan na lang. Di ba? Yun ang problema minsan sa society, mga kapatid. Di ba? So, pag once na nagmuslim na ito, kasal na agad. Kasi nagmuslim naman eh. So, hindi pwede yan, mga kapatid. So, kinakailangan, alamin dapat, mas ang iniisip ng isang mananampalataya, mas nangingibabaw at mas mahalaga sa kanya yung kanyang din. Higit sa lahat. Sa'yo, Ustad. Okay? Kaya sa anuman. Dapat muna niyang isipin yung kapakanan ng kanyang din at bago ang tanataw na ibang mga bagay. So hopefully, inshallah, yung sister na yon, sino man nagtanong o sino man yung involved doon sa katanungan na yon, naway patawarin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, naway baguhin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang direksyon ng kanyang buhay. Allahumma Ay amin. gabayan ng sino mang dapat gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala, nais siyang gabayan. At naway pangalagaan ng Allah, yung mga kababayan natin, yung mga anak natin, at saka yung mga kapatid natin, yung mga tiyahin natin, yung mga lula natin. Ante, asan siya? Wala siyang pool, no? Wala siyang pool. Okay na siya. Okay, subhanallah. Maraming salamat. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.